Kaya nga, pag ma-pride ka, very proud ka of yourself, na maling pagiging proud, ibababa ka ng Diyos. Tandaan mo to, kapatid. Walang kalugihan na yung ito nandito ka, nakaupo, nakikinig ka sa salita ng Lord. This is being humble before our God. Kahit na siguro sa mga wala dito, ano ba mga pinagagawa, mga ganun nila. So, naiintindihan natin sila. Pero, ang sarap na ipakita sa Diyos. Kasi ang audience mo, kapatid, you have an audience of one. Sana alam natin yan. Whether ang ating store manager ay nakikita ka o hindi, ang management ng Chongsan nakikita tayo o hindi, nakikita ka ng Diyos. Amen. At lahat ng ginagawa mo, isusulit mo lahat. Hindi ka ba magiging humble nito? Oo nga, Lord, wala naman ako maitatago. Ang aking buhay bukas na aklat sa iyong harapan. Sino hindi pwedeng mag-humble down before that sovereign Lord who is omnipotent, omnipresent, omniscient. Omni, ibig sabihin ano? Lahat alam niya. All-knowing. All-knowing siya. All-powerful. Mag-humble down ka talaga. Pag kinikilala mo at nakikilala mo ang totoong Diyos, Diyos ni Jacob, Abraham, Isaac, Diyos ng Biblia, kasi maraming Diyos ang mundong ito. That's why I'm so particular. Ang God of the Bible, hindi ka po pwedeng hindi magpakumbaba. So, time na ba? Alas 9 na ba? Ayan. So, blessed are the meek, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ito ay being hungry for righteousness. Ito ay pag kinikilala mo all the more ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya, you are so hungry for righteousness. Kasi walang ibang righteous naman kundi ang Diyos. Kaya diba sa kinanta natin, righteousness revealed. It is Jesus. So, kung gusto mo talaga ng katwiran, lumapit sa Diyos. Tsaka yung katwiran na yun, yung may button, yung mayroong banal na takot ka sa Diyos. Next one. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik naman talaga sa iyo. Okay? Blessed are the merciful. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sino ang gustong one day makita ang Diyos, itaas ang kamay? Tayo ha. Ayun. Parang pag yun ang tanong ko, halos yung mga iba, ayaw, pastora, buhay pa ang gusto ko. Parang pag sino ang gusto pumunta ng langit, wala pa gusto buhay pa ako, kasi alam nila, yung pag namatay, yung takutan ba? Kaya, sino gusto makita ang Diyos? Huwag mo ngayon. Kaya nagpapo. Hindi, ibig sabihin, while living here on earth, you have that, yung masyado kang aware sa presence ni God. Dapat alam mo yun. Hindi lang sa langit siya nandoon. Kaya nga, God is here. God is here. So, blessed are the pure in heart. Maintain pagiging pure yung heart. Paano paraan? Always look to God who is so pure. And sa mga pangit na trash of this world, may bitterness, may unforgiving, isang tabi lahat yun, idulog sa Panginoon, because those who will see God are those who are pure in heart. Pure in heart. Next one, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. O hindi ikaw yung dahilan ng pagkakasara-sira ng kaibigan mo, or dito ikaw ang nagkukos ng trouble, lahat. Blessed are the peacemakers. Tagapamayapa, kumbaga, no? Yung pag may nag-aaway, kasi hindi na mamawala iyon, ikaw yung tagapamagitan na magkakasundo. Ikaw ang dahilan para magkasundo. Hindi ikaw ang dahilan para magkasira-sira ang lahat ng tao. Kasi, children of God daw ang mga peacemakers. Pakitingnan na katabi mo, peace tayo, peace. Diba? Peace. Peace. Next. Blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of God. Kayo lahat to. Na umaating lagi sa Chongsan. Kahit na napo-persecute. For the sake of God. For the sake of righteousness. Amen. Eto kayo. Yours is the kingdom of heaven. Amen. Diba? Hindi man ito tahasang persecution na wala nang umausin. Pero yung sinasantabi kayo, sinasantabi ang ganitong gawain, persecution. That's the purest way of persecution.